Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, high frequency words. Alamat, elemento ng kwento. Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Napansin ba ninyo na may mga bagay sa ating paligid na may kakaibang kwento kung paano ito nagsimula? Ngayon, pag-aaralan natin ang isang uri ng kwento na nagpapaliwanag kung paano nagsimula ang mga bagay-bagay. Basahin natin. Ako, ikaw, kami, siya, mayroon, dito. Ito ang mga high frequency words na madalas nating gamitin sa mga kwento katulad ng isang alamat. Ano ang alamat? Ang alamat ay isang uri ng kwento na nagsasalaysay kung paano nagsimula ang isang bagay, lugar, hayop o halaman. Karaniwan itong may aral. Elemento ng kwento. Ang elemento ng kwento ay ang mga bahagi na bumubuo sa isang kwento. Tauhan, mga gumaganap sa kwento, maaring tao, hayop o mga bagay na binigyang buhay. Tagpuan, lugar at panahon kung saan naganap ang kwento. Banghay, mga pangyayaring naganap sa kwento, ang simula, gitna at wakas. Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ito ang tamang ayos ng mga pangyayari sa kwento. Karaniwang ginagamit na salita ay una, sumunod, pagkatapos, sa huli. Basahin natin. Ang alamat ng alitaptap. Noong unang panahon, wala pang ilaw sa gabi. Kapag dumidilim na, ang mga tao at hayop ay nahihirapang maglakad at maghanap ng daan. Sa isang maliit na baryo, may munting insekto na palaging tumutulong sa iba. Siya ay maliit, mahina at hindi napapansin. Ngunit may mabuting puso. Isang gabi, napansin ng munting insekto na naliligaw ang mga tao sa dilim. Nais niyang tumulong, ngunit wala siyang lakas upang magsindi ng apoy o magdala ng sulo. Lumapit siya sa bathala at humiling ng kakayahang makapagbigay ng liwanag. Naawa si bathala sa munting insekto dahil sa kanyang kabutihan. Binigyan niya ito ng munting ilaw na magmumula sa katawan nito upang magliwanag sa gabi. Mula noon,
Tuwing sasapit ang dilim, makikita na ang munting insekto na kumikislap sa damuhan at kagubatan. Tinawag siyang alitaptap at ang kanyang ilaw ay nagsisilbing gabay sa mga naliligaw sa gabi. Bakit nahihirapan ang mga tao sa gabi? Sino ang tumulong sa mga tao? Kanino humingi ng tulong ang munting insekto? Ano ang ibinigay sa kanya ni Bathala? Ano ang aral ng alamat? Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari ayon sa alamat. Una, nahihirapan ang mga tao sa dilim. Pangalawa, nais tumulong ng munting insekto. Pangatlo, humingi siya ng tulong kay Bathala. Pang-apat, binigyan siya ng liwanag. At panglima, naging alitaptap na nagbibigay liwanag sa gabi. Gawin natin. Isulat ang mga elemento ng kwento ng alamat ng alitaptap. Ikalawang araw, high frequency words, alamat, pagtukoy ng damdamin ng tauhan. Ano ang ipinapakita ng larawan? Tuwing kailan kayo nagiging masaya? Kailan ninyo nararamdaman ang pagiging malungkot? Ano ang dahilan kung bakit kayo nagagalit? Ang damdamin ay mahalagang bahagi ng isang kwento dahil ipinapakita nito kung ano ang nararamdaman ng mga tauhan. Sa bawat kwento na ating binabasa, may mga salitang madalas nating makita. May uri ng kwento na tinatawag na alamat at may mga tauhan na may iba't ibang damdamin. Kapag natukoy natin ang damdamin ng tauhan, mas nauunawaan natin ang kwento. Basahin natin. Ako, siya, kami, may, dito. Basahin natin ang alamat ng alitaptap. Noong unang panahon, madilim ang gabi at nahihirapan ang mga tao na maglakad. May isang munting insekto na naawa sa mga taong naliligaw. Nalulungkot siya tuwing nakikita ang mga taong nahihirapan sa dilim. Dahil nais niyang tumulong, lumapit siya kay Bathala at humiling ng liwanag.
Masaya ang munting insekto nang ibigay sa kanya ni Bathala ang kakayahang magliwanag. Mula noon, tinawag siyang alitaptap na nagbibigay liwanag sa gabi. Ano ang problema ng mga tao sa kwento? Ano ang naramdaman ng munting insekto nang makita ang mga tao? Kanino siya humingi ng tulong? Ano ang naramdaman niya nang mabigyan ng liwanag? Ano ang aral ng kwento? Tukuyin ang damdamin. Piliin ang larawang nagpapakita ng damdamin sa bawat sitwasyon. Patlang ang alitaptap nang makita ang mga tao sa dilim. Ang damdamin ng tauhan ay malungkot. Patlang ang alitaptap nang mabigyan ng liwanag. Ang damdamin ng tauhan ay masaya. Patlang ang bata nang mawala siya sa gubat. Ang damdamin ng tauhan ay natatakot. Patlang si Mara nang sirain ng kaklase niya ang kanyang gamit. Ang damdamin ng tauhan ay galit. Patlang si Leo bago siya tumayo sa harap ng klase upang magsalita. Ang damdamin ay kinakabahan. Paano matutukoy ang damdamin ng isang tauhan? Sa sinasabi ng tauhan, sa kanyang mga kilos, sa sitwasyon ng kwento. Ang alamat ay kwentong nagpapaliwanag ng pinagmulan ng isang bagay. Sa bawat kwento, mahalagang matukoy ang damdamin ng tauhan upang mas maunawaan natin ang mensahe at aral nito. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang pangungusap at mali kung hindi wasto. Ikatlong araw, sight words at magalang na pananalita. Alin sa dalawang bata ang mas nais niyong kausapin? Bakit? Ang paraan ng ating pagsasalita ay nagpapakita ng paggalang. May mga salitang madalas nating nakikita at binabasa na agad nating nakikilala. Mayroon din tayong mga salitang ginagamit upang ipakita ang paggalang sa pakikipag-usap. Basahin natin. Ako. Ikaw. Siya. Kami. May. Dito. Ito
ay mga halimbawa ng sight words na madalas nating gamitin sa pagsasabi ng magagalang na salita. Ano ang magalang na pananalita? Ang magalang na pananalita ay paggamit ng tamang salita at tono sa pakikipag-usap. Basahin natin. Ang batang ayaw gumalang. Si Dino ay isang batang hindi marunong gumamit ng magagalang na salita. Kapag kinakausap niya ang kanyang magulang at guro, hindi siya nagsasabi ng po at opo. Madalas din siyang sumagot ng pasigaw at walang paggalang. Isang araw, humingi siya ng tulong sa kanyang guro, ngunit hindi siya pinansin agad. Napansin ni Dino na mas inuunang tulungan ang mga batang marunong makipag-usap ng maayos. Ayaw din makipaglaro at makipagkaibigan ng kanyang kaklase sa kanya dahil sa kanyang pakikitungo. Naisip niya na mali ang kanyang ginagawa. Kinabukasan, sinubukan ni Dino na magsalita ng magalang. Gumamit siya ng po, opo, at nagsabi ng salamat po. Napansin ito ng kanyang guro at siya ay pinuri. Mula noon, natutunan ni Dino na ang magalang na pananalita ay susi upang igalang din siya ng ibang tao. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang ugali ni Dino sa pakikipag-usap sa kanyang magulang at guro? Ano ang napansin ni Dino nang humingi siya ng tulong sa guro? Ano ang ginawa ni Dino kinabukasan? Ano ang aral na natutunan mo sa kwento? Ang magalang na pananalita ay nagpapakita ng paggalang at mabuting pag-asal sa pakikipag-usap sa kapwa. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang pangungusap at mali kung hindi wasto. Ika-apat na araw. Sight words at magalang na pananalita. Gawing wagi o gawing mali. Sabihin ang wagi kung tama at magalang ang pananalita at mali kung hindi. Salamat po sa tulong ninyo. Hoy, bilisan mo na. Maaari po ba akong humingi ng papel? Ayoko niyan. Mas masarap ng pagkain ko.
Pasensya na po. Maaari po ba akong lumabas sandali? Magalang ako. Sabihin kung anong magalang na salita ang iyong sasabihin sa bawat sitwasyon. Humihingi ka ng pahintulot sa guro na makalabas ng silid-aralan. Ang iyong sasabihin sa iyong kaklase matapos kang tulungan sa iyong proyekto. Humihingi ka ng paumanhin sa iyong kapatid dahil aksidenteng nasira ang laruan niya. Humihingi ka ng dagdag na oras upang matapos ang iyong sinusulat. Sumagot ka ng may paggalang sa guro nang tanungin kanya. Ang paggamit ng magalang na pananalita ay nagpapakita ng respeto at nagdudulot ng magandang relasyon sa kapwa. Gawin natin. Basahin ang bawat sitwasyon. Piliin mula sa word pool ang tamang magalang na salita at isulat sa patlang. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!